Kung ano-ano na lang, Mr. Maravillas, niya yung pumapasok sa isipan ni Inday. Pabiktim po niya, Mr. Maravillas, ang drama. May mensahe na naman po si Inday. Ano niya, Mr. Maravillas, yung mensahe? Para na pong si Linlin si Inday. Sige, reklamo. Target daw siya, mga kababayan, ng intensified demolition job. They want me to fail. Ang nagdi-demolition job po, kayong mga Duterte ang nagdi-demolition job sa ating Pangulong. BBM. Di ba? Pabiktim po kayo. Napakalinaw po na yung pamilya po ninyo ang may demolition job laban sa administrasyon. Hindi nga lang pinapansin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ayaw patulan. Pati nga po si Martin Romualdez, di man kayo inaano. O, di ba? Kayo yung nag-label kay Martin Romualdez na tambalos-los. Pagkatapos ngayon, sinasabi ninyo, kayo yung dinidemolition job. Iyong kasiraan po, kung bakit kayo ganyan, kayo man lang po yung may gawa. Self-destruction po yung ginagawa ninyo. Education secretary kayo. Pero lumalabas sa inyong bibig, tambalos-los. Yan tuloy yung naalala sa inyo ng mga mamamayang Filipino, pati ng mga kabataan, tambalos-los. Tapos i-accuse ninyo kung sino-sino na dinidemolition job kayo. Huwag ganon, Inday. Ayan po ang balita dito. They want me to fail. BP Duterte says she's target of intensified demolition. Baka niya, Mr. Maravillas, ang minimin niya. Kayong mga pro-administration vloggers. Sinasagot lang natin, mga kababayan, kung ano yung mga ginagawa niyang kabulastugan. Kung hindi ba siya nagsalita ng tambalos-los, hindi siya nagtantrum sa pagtanggal ng confidential funds, at kung ano-anong mga statement na pinapalabas sa pamamagitan ng kanyang mga official statements. May mako-content ba tayo na mga vloggers laban sa kanya? Di ba hindi? Siya kasi ayaw tumulong. Ayaw na nga pong mag-send off sa ating Pangulong Bongbong. Pag umaalis ng bansa yung ating Pangulo para sa official travel, hindi na inaatid po ni BP Inday. Kasi inaway-away niya si Martin, lagi pong nakadikit sa ating Pangulo. Tapos, binanatan ng kanyang buong family si President Bongbong Marcos. Imbis awayin niya, ginastify pa niya. Siyempre, nalungkot si First Lady Lisa Marcos. Inisnab siya. Di ba? Ang bigat kasi ng mga binitawang mga pananalita ng kanyang tatay, di man niya sinasaway. Ngayon, nahiya na siya maghatid sa ating Pangulo. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, bumisito lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer GrabCar rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-8020949. Yan po yung aming Innova. Marami na pong pumupunta sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga gym equipments na brand new. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online.
Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ayos po. Ayos na ayos adya, Mr. Maravillas. By the way pala po, nilaunch namin yung pinakang malaking social media organization po. Social media group dito sa ating bansa. Ito po siya. Kapisanan ng mga social media influencers ng Pilipinas. The biggest social media group in the Philippines is born. Ang logo pong yan, design ng aking anak na architect, Riz Maravillas. Yan po yung mga members namin. 26 members po kami. So, pinakang malaki na po kami na grupo sa buong bansa. Ang purpose nito para malabanan natin yung fake news sa social media, pati na po sa mainstream media. At mabigyan kayo ng objective analysis ng mga balita po dito sa ating bansa. Na-invite po kami ng Bagong Pilipinas sa headquarters nila. Ayan po. Di ba? Ayos pa. Mainggit naman na yan, Mr. Maravillas, yung mga DDS vloggers at saka yung mga anti-Marcos. Sabihin na niya, Mr. Maravillas, bayaran kayo. Ganon mga kababayan. Pero sila nang dumikit ng dumikit noon, yung mga dating Marcos vloggers, dumikit ng dumikit sa palasyo. Hindi sila daw bayaran. Nang umalis, kami yung inimbita ng palasyo, kami na yung bayaran. You see, mga kababayan, kung gaano katindi ng ng inggit ng mga taong yan. Siyempre naman niya, Mr. Maravillas, labas-masok kayo ng palasyo at din ng kongreso. In-invite kami, siyempre. Party-party. Hindi ba isang karangalan na ma-invite po sa Palasyo Malacanang? Kasi alam nila, kampanya pa lang, sumusuporta na kami. Nangampanya kami sa ikakapanalo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alangan man ang manalo na awayin namin. Di ba mali yung ganon? Nanalo na nga, kinampanya, pagkatapos ng nanalo, inaway. Kasi naman niya, Mr. Maravillas, siguro hindi napagbigyan yung mga request nila. Kung hindi niya, hindi na-appoint. Yan kasi, may mga vested interest. Kami po, walang ganon. Gusto nating magtagumpay yung ating administrasyon na sinuport. Kaya tayo ganito. Diba? Napakaganda na yung mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos, aawayin natin, tulungan natin para magtagumpay tayong lahat. Dapat ganun ang tamang ugali ng mabuting mamamayang Filipino. Diba? Hindi tulad ni Inday na Secretary ng Department of Education, ang tawag sa kanya, alter ego, other self. Pero kontra sa mga policy ngayon ng ating Pangulo, hindi pa mag-resign. Dapat mag-resign ka kasi alter ego ka. Alangan man yung other self ay kontra sa self yung other self. Di ba mali yun? Ngayon reklamo na nag-intensify daw mga kababayan yung propaganda laban sa kanya. Sinisiraan daw siya. Ang sumisira po, Inday, sa sarili mo, ikaw man lang mismo, self-destruction ang ginagawa po ninyo. Kasi imbis tumulong kayo, naging pabigat pa kayo sa administrasyon. Kontra kayo sa pistoks. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos gustong maging matahimik ang ating bansa. Nanggugulo yung pamilya mo. Pinagmumura yung ating Pangulo. Hindi nga mag-react ng masasama yung ating Pangulo. Trabaho lang ng trabaho. O ngayon nahihiya ka ng maghatid sa ating Pangulo. Dahil sa gagagawa ng inyong pamilya. Yan kasi. Yan sabi niya rito, they want me to fail. BP Duterte says she's target of intensified demolition job daw. Target daw siya ng black propaganda, sabi sa kanyang video statement. It is the dirty part of politics used against her by people who want to see her fail at her mandate to serve the people. Hindi man kayo po naglilingkod ng maayos.
Sabi niya, sinisiraan ako para pagdudahan, pahiyain, at panghinaan ng loob. Nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Kung ano-ano na lang Mr. Marabilla sa niya yung pumapasok sa isipan ni Inday. Pabiktim po anya Mr. Marabilla sa drama. Ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na nanganganib sa kamay ng korupsyon, kriminalidad, iligal na droga at terorismo. Hindi man yan po yung mandato ninyo kasi, yung paglaban sa terorismo. Ang mandato ninyo, iangat yung quality ng education. Doon kayo pumalya kasi wala kayong focus sa dapat na trabaho ninyo. Di ba? Kung ano-ano yung pinagkikialaman ninyong mga issue, pati yung konstitusyon pinagkikialaman ninyo. Trabaho yun yung kongreso. Dapat focus ka lang sa trabaho sa edukasyon kasi yung latest mong ginawa yung pag-approve sa duck hair clip, pati yun pinatulan ninyo. The Vice President who serves as Education Chief said that the issues being thrown at her are becoming bolder daw in more desperate. Bahagian niya ito, ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao na korap, abusado, taksil at isang warlord. Mismo pong yung tatay ninyo nagsabi na ang pamilya ninyo meron kayong almost more than 400 na mga armas kasi yung tatay mo daw kolektor. siya mismo yun nagsabi. Pagalitan po ninyo yung tatay ninyo kasi daldal ng daldal. Tandaan po natin na ang mga paninirang ito ay nagkukubli ng isang personal at politikal na interes. Ang mga ito ay hindi ninyo interes, hindi interes ng bayan, hindi ito ang interes ng Pilipinas. Kung ano-ano na lang po ang sinasabi ni Inday. Wala kasi niya Mr. Maravillas na maipakitang magandang performance, achievement sa DepEd. Kaya kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.